Kalimutan muna natin ang mga misteryo ng universe, ang malaking tanong na kung tayo ba ay nag-iisa sa buong kalawakan, misteryo ng UFO at usaping extraterrestrial. Sa videong ito, sisiyasatin natin ang ilang misteryo dito mismo sa ating planeta. Kadalasan nakatingin tayo sa kalangitan kung saan bawat liwanag may kaakibat na misteryo. Dahil dyan, madalas nating nakaliligtaan ang maliit na planetang ito, kung saan ang hindi may paliwanag ay laging nariyan lang. May 1957, isang babaeng nagtangkang wakasan ng kanyang buhay dahil puwersahang inilayo sa kanyang mga anak. Uminom siya ng maraming aspirin at phenobarbital. Sumakay sa kanyang sasakyan na may intensyong ibangga ito sa kung saan man. At ang kanya naging huling destinasyon, isang pader sa isang sidewalk sa maliit na bayan ng Hexham, England. Hindi namatay ang babae, ngunit sa kasamaang palad, 3 bata ang nasawi sa aksidenteng ito na nagkataong naglalakad sa sidewalk ng mga oras na iyon. Ang 2 sa nasawi ay si Joanna Pollock, 11 years old, at ang kanyang kapatid na si Jacqueline, 6 years old. Sobrang kalungkutan ang idinulot nito sa kanilang magulang na sina John at Florence Pollock. Ngunit pagkalipas ng 1 taon, October 4, 1958, biniyayaan sila ng anak at sa pagkakataong ito, identical twins ang kanilang mga naging anak. Gillian at Jennifer ang pinangalan nila sa kambal. Hindi nagtagal, may napansin silang ilang pagkakaparehas ng kambal sa 2 anak nilang nasawi. Si Jennifer may birthmark sa kanyang bewang, parehas ng kay Jacqueline, at isa pang birthmark sa noo kung saan may pilat naman si Jacqueline. Umalis ang pamilya ng Hexham at lumipat sa Bexley Bay ang pamilya. Nang nag-2 taong gulang ang kambal, nagsimula silang maghanap ng mga dati raw nilang laruan. At ang kanilang inilalarawan ay mga laruang dati ay pagmamay-ari ng nasawing magkapatid. Nagtaka mag-asawa dahil matagal nang wala mga laruang ito, kaya't paanong nalaman ng kambal ang tungkol sa mga ito. Mula sa Bexley Bay, bumalik muli sila sa Hexham at doon napansin nilang pamilyar ang kambal sa mga landmarks ng Hexham. Kahit pasanggol pa lamang sila, nung huling nandoon sila. Alam din nila mga paboritong lokasyon ng magkapatid at may takot sila sa mga sasakyan. Alam nila ang detalye sa kung paano namatay ang magkapatid kahit hindi ito ikinikwento sa kanila. Minsan pang sinabi ni Gillian kay Jennifer na may dugong lumalabas sa kanyang mga mata. Ilan pang pagkakahawig nila sa magkapatid ay parehas sila ng mga gustong pagkain at parehas ng mga gustong damit. At kahit hindi sinabi sa kanila, alam nila kung saang eskwelahan nag-aral ang nasawing magkapatid. Pamilyar din sila sa mga kaibigan ng kanilang mga kapatid. Kinakanta ang parehas ng mga kanta. Patuloy ang mga pagkakataong ito hanggang sa tumuntong sila ng 5 taong gulang. Ang mga coincidences bigla na lamang nawala. Nagkaroon ng normal na buhay, hindi na parehas ng mga alaala. Isang psychologist ang nagkaroon ng interes sa kanilang kaso, si Dr. Ian Stevenson, sumulat ng isang libro, ang The Children Who Remembers Previous Lives, A Question of Reincarnation, isang research tungkol sa 14 cases ng reincarnation sa mga bata. At kasama ang kaso ng mga Pollock sa librong iyan. Kaya't nabigyan ba ng second chance sa mga Pollock na makasama ang mga nasawi nilang mga anak? Kaso nga ba ito ng reincarnation? Anong sa tingin mo? December 1, 1948, 6:30 ng umaga, isang katawan ang nakita sa Somerton Park Beach, southwest ng Adelaide, Australia. Siya ay nakahiga at ang ulo nakasandal sa seawall. Naka-extend ang mga binti, nakakross ang mga paa. Nakasuot ng puting kamiseta, red, white, and blue na kurbata, brown na pantalon, medyas at sapatos, brown knitted pullover, gray and brown jacket. Lahat ng labels sa kanyang kasuotan ay tinanggal. Walang sombrero, hindi pangkaraniwan yan ng mga panahong iyon. Malinis at nakapag-ahit. Walang daladalang kahit anong mga identification ng lalaki. Iniisip ng mga pulis na nag-suicide ang lalaki.
Ayon sa autopsy, ang time of death nasa 2 a.m. ng December 1. Nakilala ang labi bilang Somerton Man. January 14, 1949, nadiskubre ng isang staff sa Adelaide Railway Station ang isang brown suitcase. Pinaniniwala ang pagmamayari ng Somerton Man. Ang label ng suitcase tinanggal din. Mga identification marks sa mga kasuotang laman nito tinanggal din. Ngunit nakita ng mga pulis sa isang kurbata ang pangalang T. Kian. Sa isang laundry bag naman nakasulat ang Kian at sa isang t-shirt naman ay Keen. Sa pag-iimbestiga ng pulis, walang sino man T. Kian ang nawawala ng mga panahong iyon. Sa kanyang pantalon, ang fob pocket nakatahi. Sa loob nito may nakarolyong papel. Sa papel nakasulat ang katagang Tamaad Shud na ang ibig sabihin ay ended or finished. Piraso ito ng papel, pinunit mula sa huling pahina ng librong Rubaiyat of Omar Khayyam. Ang litrato ng papel inilabas sa press, umaasa makita ang kopya ng librong pinagpunitan nito. Isang doktor ang humarap sa mga pulis at sinabing nakita niya ang libro sa hindi nakalock niyang sasakyan. 1 o 2 linggo bago makita ang katawan ng lalaki sa Somerton Beach. Perfect match ito sa kapirasong papel. Sa likod ng libro may malabong indentation, 5 linya ng mga text, capital letters. Nung una inakalang ang mga ito ay ibang lingwahe hanggang na-realize nilang mga code ito. Nagpatawag ng mga code expert ng mga panahong iyon para i-decipher ang code, ngunit bigo silang maintindihan ito. Isang telephone number rin ang nakita sa likod ng libro. Pagmamayari ito ng isang nurse na si Jessica Thompson. Tinanong ng mga pulis si Thompson. Hindi niya raw kilala ang lalaki at hindi rin niya alam kung bakit nasa libro ang kanyang phone number. Sinabi ni Thompson na noong World War II nagtatrabaho siya sa Royal North Shore Hospital sa Sydney at meron siyang kopya ng libro ng mga panahong iyon. Ibinigay niya raw ito sa isang lalaki, si Alf Boxall, na isang Australian Army Lieutenant. Dahil sa impormasyong ito, suspetsya ng mga pulis na si Boxall ang nakitang katawan sa beach. Kaso noong 1949, nakita si Boxall sa Sydney. Nasa kanya pang librong binigay ni Thompson. Ang salitang Tamam Shud, hindi punit sa libro. May pangalang Jessica Harkness sa harap, ang orihinal na pangalan ni Thompson. Kaya't sa huli, hindi pa rin nalaman ang pagkakakilanlan ng Somerton Man at misteryo ang mga ebidensyang bumabalot dito. May ilang theories tungkol sa Somerton Man. Nariyan ang spy daw ang Somerton Man dahil sa mga quotes na nakita sa libro. May nagsasabing kilala raw talaga ni Thompson ang Somerton Man. July 26, 2022, 75 years yan makalipas ng unang makita ang katawan ng Somerton Man. Isang long-time researcher na si Professor Derek Abbott kasama ang isang genealogist na si Colin Fitzpatrick, in-announce na kilala na nila si Somerton Man. Ang DNA analysis sa buhok na nakita sa plaster death mask ng Somerton Man ang kanilang ginamit. In-upload nila sa isang genealogical website at nasa 4,000 possible matches ang kanilang nakita. Mula sa bilang na iyan, hinanap nila ang mga pangalang walang time of death at isang pangalan sa mga ito ang pinaghihinala nilang ang Somerton Man. Ito'y dahil lalaki ito, halos pares ng edad at connected sa Kian family. Yan ang pangalang nakita sa necktie ng Somerton Man. Ang taong iyan ay si Carl Charles Webb, isang electrical engineer na wala sa radar pagkatapos ng 1947. Sa kabila niyan, hindi pa kinukumpirma ng mga pulis ang mga findings ni Abbott. May sarili kasi silang investigasyon at DNA analysis gamit ang mismong buto ng Somerton Man. Kung si Charles Webb nga ang Somerton Man, marami pa ring misteryo. Ano ang ibig sabihin ng code na nakita sa libro? Bakit may phone number ang nurse na si Jessica Thompson sa libro kung hindi naman sila magkakilala? Ongoing pa rin ang investigation at tila kahit malaman ng totoong identity ng Somerton Man, marami pa rin ang tanong at misteryo sa kanyang pagkamatay. August 1994 sa Oakville, Washington, nagmamaneho at nagpapatrol ang isang police officer na si David Lacey nang biglang umulan. Hindi naman kakaiba yan sa Oakville kung saan umuulan ng halos 275 days sa isang taon.
Pero may kakaiba sa ulang ito. Binuksan niya ang kanyang wiper at napansin niyang hindi nito tinatangay ang ulan. Tila nagkakaroon lang ng bahid ang salamin para may kumuha ng petroleum jelly at pinahid dito sa salamin ng sasakyan. Pagdating sa isang gas station, bumaba si Lacey, nagsuot ng gloves at hinawakan ng substance na nasa salamin. Tila malapot ito. Naguluhan si Lacey, ngunit hindi naman siya nabahala. Hanggang sa ilang sandali lamang, sumama ang kanyang pakiramdam. Yan ang simula ng istorya ng Oakville Blob. Sa loob ng lagpas 3 linggo, 5 pang reports ng rain blob ang naitala at ilang witnesses na may close contact sa blob ang nagkaroon din ng karamdaman. Flu-like symptoms ang naramdaman ng karamihan at may mga hayop din na namatay. Nag-collapse pa nga ang isang local na si Dottie Hearn. Nahirapang huminga. Na ospital ng 3 araw, nagkaroon ng ear infection. Kaya't ano kaya ang blob na ito? At may connection ba ito sa mga naging karamdaman ng mga locals? Si Sonny Barcliffe, ang anak ni Dottie Hearn, suspetsya niyang may connection ng sakit ng kanyang ina sa blob. Nagpadala siya ng sample ng Oakville blob sa Hazardous Material Unit sa Department of Ecology sa Washington State. Sinabi ng microbiologist na si Mike McDowell na 2 species ng bakterya ang nakita sa Oakville blobs. At ang isa sa mga ito ay nakakaapekto raw sa digestive system ng tao. August 20, 1994, sa isang article ng New York Times, sinabi ng isang scientist na si Mike Osweiler ng Washington State Department na nakakita sila ng iba't ibang sukat ng iba't ibang cells sa blob. Nakakita din sila ng 2 uri ng bacteria na hindi nila ma-identify at ang mga cells wala raw nuclei. Kaya't ano kaya ang Oakville blobs? May mga nagsasabing parte raw ito ng mga jellyfish na pasama sa rain clouds dahil sa pambobomba ng Air Force. Kinumpirma naman ng pambobomba pero 50 miles ang layo nito sa Pacific. Hindi sapat ang katibayan sa ideyang ito. Fluid waste mula sa isang aeroplane toilet ang isa pang posibilidad. Pero sinabi ng US Federal Aviation Administration na magiging asul ito at hindi transparent gaya ng Oakville blob. At syempre, nariyan ang usapin na maaaring hindi talaga ito nangyari. Walang raining blobs ang naganap. Pero sa theory na yan, kailangan mong kalimutan ang lahat ng witnesses. Ang lahat ng blobs wala na. Mga sample wala na din. Pati ang samples sa Washington Department of Health wala na. Sa katunayan, tila wala silang record na nakatanggap sila ng sample ng blob. Kaya't saan tayo iiwan ng misteryong ito? Kung hindi muli magpapakita ang mga blobs, ang paliwanag nito at koneksyon nito sa kumakalat na sakit ay hindi na masasagot. Ang mga beaches sa palibot ng Salish Sea sa pagitan ng Western Canada at Washington State ay talaga namang napakaganda. Doon makakakita ng mga seashells, beach glass at minsan mga parte ng pottery. Ngunit noong 2007, nagsimulang makakita ang mga tao ng isang bagay na mas kakilakilabot, mga paa ng tao. August 20, 2007, isang 12-year-old na babae ang naglalakad sa beach ng Jedediah Island sa British Columbia, Canada. Nakakita siya ng blue and white running shoe, ngunit hindi lang ito simpleng basura. Sa loob nito, may paa ng tao. Iyan ang unang reported case ng tinatawag na Salish Sea Feet. Wala pang 1 linggo, isa pang paang nakita sa Gabriola Island. Ikinagulat ito ng mga pulis, parehas kasing kanang paa, magkaibang sapatos ang suot. Ibig sabihin, ang 2 paa galing sa magkaibang tao. At magmula noon, lagpas 20 paa na ang nakita sa palibot ng Salish Sea. Halos lahat ng mga paang nakita nakasuot ng tennis shoes. Habang dumadami ang nakikitang paa, isa lamang ang tanong ng mga tao sa area. Saan nanggaling ang mga paang ito? May ilang theories naman ang lumabas. Isa dito ay mga paa ito ng mga biktima ng isang serial killer. Ang iba naman, sinasabing maaaring mga paa ito ng mga nalunod na migrants. Isang theory pa ay ang mga putol na paa nang galing sa isang plane crash.
Para masagot ang misteryong ito, ang mga researchers sinubukan pag-aralan ang behavior ng cadavers sa ilalim ng tubig, gayon din ang behavior mismo ng Salish Sea. Gumamit sila ng mga pig carcasses pamalit sa katawan ng tao. Ang mga katawan kadalasan lumulubog, lalo na kung galing ito sa taong nalunod. At ayon sa isang forensic scientist na si Gail Anderson ng Simon Fraser University, kapag lumubog ang katawan sa seafloor, mabilis itong kakainin ng mga sea life gaya ng mga lobsters at crabs. Buto lamang ang matitira sa katawan at dahil dyan mabilis matatanggal ang paa sa katawan. At ayon sa isang oceanography professor na si Parker McCready ng University of Washington, ang Salish Sea ay may perpektong kondisyon para itulak ang mga putol na paa papunta sa shore. Ang current at konting hangin itinutulak ang kahit anumang lumulutang papunta sa shore. Nalaman din ng mga researchers na malaki ang papel ng tennis shoes sa misteryong ito. Karamihan kasi ng mga tennis shoes ngayon ay lumulutang, kaya't ang mga paang nakasuot ng tennis shoes, malaki ang tsansang mapunta sa shore. At ang huling puzzle sa misteryong ito, kanino ang mga paang ito? Gamit ang DNA analysis, nalaman ng mga investigators na marami sa mga paa mula sa mga nawawalan tao. Karamihan lagpas 1 taon nang nawawala. Maliwanag naman na ang karamihan sa mga nawalang taong ito namatay sa aksidente o nag-suicide. Kabilang dyan ang isang babaeng tumalon sa isang tulay. Simple lamang ang kwento ng Salish Sea, ngunit isa itong trahedya. Maaring marami pang paang makita sa Salish Sea sa mga susunod na taon, pero walang serial killer, kundi mga lobster at crabs lamang. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa Random Pinas.